Hello everyone! Today we will be discussing the Ernest and Weidenbach theory, which is the helping arts of clinical nursing. Introduction. Ernestine was born in August 18, 1900 in Hamburg, Germany. Conceptual model, the helping arts of clinical nursing. Education, BA from Wesley College in 1922. RN from Johns Hopkins School of Nursing in 1925. MA from Teachers College, Columbia University in 1934. Certificate in Nurse Midwifery from the Martinis Center Association School for Nurse Midwife in New York in 1946. Ernestine Weidenbach. Career. Weidenbach joined the Yale faculty in 1952 as an instructor of maternity nursing, assistant professor of obstetric nursing in 1954, as an associate professor in 1956. She wrote Family-Centered Maternity Nursing in 1958. She was influenced by Ida Orlando in her works in the framework. She died on March 8, 1998. Weidenbach prescriptive theory is based on three factors. Number 1, the central purpose which the practitioner recognizes as essential to the particular discipline. Central purpose in Tagalog is layunin. Ang halimbawa nito is like ang patient is nakita siya ng nurse na kabado siya sa operation niya. And ang gagawin ng nurse is pakakalmahin niya ito. Gagawa siya ng paraan para kumalma yung patient. And the number 2 is the prescription for the fulfillment of central purpose. Prescription, hakbang o solusyon. Ito naman ang mga hakbang na gagawin upang maabot ang layunin. And diba sa number 1, ang example ko is yung patient is kailangan niya magpa-opera pero kinakabahan siya. Pero ang ginawa lang doon sa central purpose is kakausapin mo lang siya. Pero dito sa prescription is gagawa ka na ng hakbang paano mo pakalmahin yung patient para sa operation niya. And like ang gagawin mo na hakbang para kumalma yun is breathing exercise or ipaliwanag mo sa patient yung proseso ng kanyang operation para na maibsan yung kaba ng patient. And number 3, the realities and the immediate situation that influence the central purpose. Ang number 3 is realities or kasalukuyang kalagayan. Ang mga kondisyon sa sitwasyon na maaaring makaepekto in Tagalog. Halimbawa, di ba kung ang pasyente ay masyadong natatakot dahil sa nakaraang negatibong karanasan, maaaring kailangan ng nurse na dagdagan ang oras ng pag-aalaga o magdala ng suporta mula sa pamilya. And next is major assumption. Nursing. Nurses ascribe to an explicit philosophy. Basic to this are: number 1, reverence for the gift of life. Number 2, respect for the dignity, worth, autonomy, and individuality of each human being. Number 3, resolution of act dynamically in relation to one's beliefs. Number 1 explanation. Ipinapakita ng mga nurse ang mga pagpapahalaga sa buhay ng bawat tao. Halimbawa, kapag may pasyente silang malubha ang kalagayan, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan ito at maipagpatuloy ang buhay. Number 2. Ibinibigay ng nurse ang karapatan ng pasyente ng magdesisyon para sa sarili. Example, kung may pasyente na nais magdesisyon tungkol sa kanyang gamutan, nire-respeto ito ng nurse.
Number 3, ang nurse ay may delikasyon sa magsagawa ng mga aksyon batay sa kanilang mga paniniwala. Example, kung naniniwala ang nurse na ang isang uri ng gamutan ay makakatulong, pipilitin niyang ipaliwanag ito sa patient at sa pamilya upang magdesisyon sila batay sa kanilang kaalaman. Person. Each human being is endowed with a unique potential to develop within self resources that enable them to maintain and sustain himself. Number 2, the human being basically strives towards self-direction and relative independence and desire not only to make best use of his capabilities and potentialities but to fulfill his responsibilities. Number 3, self-awareness and self-acceptance are essential to the individual's sense of integrity and self-worth. Number 4, whatever the individual does represent his or her best judgment at the moment of his doing. An individual should want to be healthy, comfortable, and capable, and when unified, he strive by own effort to achieve such stage. Number 1 is sinasabi dito o pinapahayag nito na bawat isa sa atin ay may kakayahang umunlad sa sarili gamit ang ating mga sariling talento at yaman na tumutulong sa atin na maging mas self-sufficient. Number 2, ang tao ay natural na nakakatangkang maging mas self-directed at may relative na independence. Nais nilang gamitin ang mga kanilang kakayahan at matupad ang kanilang mga responsibilidad. Number 2, halimbawa, ang parehong pasyente ay hindi lamang umaasa sa mga doktor. Siya ay aktibong nakikilahok sa kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa kanyang kondisyon, pag-usapan ang mga opsyon sa paggamot, at pagsunod sa mga payo ng kanyang mga doktor. Ito ay nagpapakita sa kanyang pagnanais na maging responsible sa kanyang kalusugan. Number 3, kamalayan sa sarili at pagtanggap sa sarili. Mahalaga ang kamalayan at pagtanggap sa sarili upang magkaroon ng integridad at halaga ang isang tao. Number 2, pinakamahusay na paghuhusga. Anumang desisyon ng tao ay sumasalamin sa kanyang pinakamainam na paghuhusga oras sa iyon. Halimbawa, kung ang isang estudyante ay pumili na mag-aral sa halip na makipag-hangout, ito ay maaaring ang kanyang pinakamainam na desisyon para sa kanyang mga layunin. Number 3, ang isang individual ay dapat na nagnanais ng kalusugan at kaginhawaan at kakayahan. Kapag walang hadlang, siya ay magsusumikap na makamit ito. Halimbawa, ang isang tao na nag-ehersisyo araw-araw ay naglalayong maging malusog at masigla. The concept of health is neither defined or discussed in Weidenbach's model. The definition of nursing patient and need for help and the relationship among these concepts imply health-related concerns in the nurse-patient situation. Ang konsepto ng kalusugan ay hindi tuwirang tinatalakay o binibigyang kahulugan ng modelo ni Weidenbach. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng nursing or nurse, pasyente at mga pangangailangan ng tulong, pati na rin ang relasyon sa gitna ng mga konseptong ito ay kinalaman sa mga usaping pangkalusugan sa sitwasyon ng nurse at pasyente. Ibig sabihin, kahit hindi binanggit ng direkta ang kalusugan, ang mga konseptong at ugnayan sa kanilang modelo ay may kinalaman pa rin sa kalusugan at pangangalaga sa pasyente. Next is environment. Weidenbach does not specifically address the concept of environment.
However, she recognized the potential effect of the environment. It is implied that the environment may produce obstacle resulting in the person experiencing a need for help. Explanation. Ang environment or kapaligiran ay hindi direktang tinalakay ni Weidenbach. Ngunit, nakikita niyang may epekto ang kapaligiran sa kalagayan ng isang tao. Ipinapahiwatig niya na ang kapaligiran ay maaaring magdulot ng mga hadlang o problema na nagiging dahilan para ang isang tao ay magkaroon ng illness. Major concept and definition. Patient. Any person who has entered the healthcare system and is receiving help of some kind such as care, teaching, or advice need not be ill, since someone receiving health-related education would qualify as a patient. Ang isang pasyente ay isang tao na pumapasok sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan at tumatanggap ng tulong gaya ng paggamot, edukasyon o payo. Hindi kinakailangang may sakit ang isang pasyente. Halimbawa, isang tao na pumunta sa doktor para magpatingin at magtanong tungkol sa kalusugan o para magpaturo kung paano mag-exercise para sa kalusugan ay tinuturing na pasyente kahit na hindi siya may sakit or wala siyang sakit. Need for help. Any measure or action required and desired by the patient that has the potential to restore or extend the ability to cope with the demand implicit in his situation. It is crucial to nursing profession that a need for help be based on the individual perception of his own situation. Ayon kay Ernestine Weidenbach, ang need for help o pangangailangan ng tulong ay anumang hakbang o aksyon na kailangan at nais ng pasyente upang matulungan siyang makayanan ang mga hamon o problema sa kanyang kalagayan. Para sa propesyon ng nursing, mahalaga ang pangangailangan ng tulong ay batay sa pananaw ng pasyente tungkol sa kanyang sariling sitwasyon. Ibig sabihin, ang nurse ay kailangan intindihin kung paano nakikita ang nararamdaman ng pasyente ang kanyang kalagayan upang matulungan siyang makahanap ng pinakamainam na solusyon. The nurse is a functioning human being. The nurse not only acts but think and feel as well. For the nurse whose action is directed toward achievement of the specific purpose, thoughts and feelings have a discipline role to play. Ang layunin ng nurse ay ang kabuuang goal o hangarin na nais niyang makamit sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. Ito ay ang dahilan kung bakit siya nandun at gumawa ng mga bagay upang matulungan ang pasyente. Ang layunin ng nurse ay hindi nagbabago. Ito ay laging nakatuon sa kabutihan ng pasyente. Halimbawa, kung ang nurse ay nag-aalaga sa isang pasyente na may sakit, ang layunin niya ay matulungan ang pasyente na gumaling at maging komportable. Lahat ng kanyang mga gawain tulad ng pagbibigay ng gamot, pag-monitor ng vital signs, pagpapayo sa pasyente ay nakatuon sa layuning ito. Ang layunin ay palaging nakafocus sa kabutihan ng pasyente at ang kanyang kalusugan. 4 main elements of clinical nursing: philosophy, purpose, practice, and art. Number 1, the philosophy. An attitude toward life is reality that involves from each nurse's belief and code on conduct motivates that nurse to act, guide her thinking about what she is to do and influence her decisions. Philosophy underlies purpose and purpose reflect philosophy.
Sa theory ni Ernestine Windenbank, ang philosophy ng nurse ay tumutukoy sa kanilang pananaw sa buhay at kalagayan ng tao na nagmula sa kanilang mga personal na paniniwala. And ang philosophy ito ang nag-uudyot sa nurse na kumilos na magbibigay gabay sa kanyang mga desisyon at tumulong sa pagpaplano ng mga hakbang upang matulungan ang patient. Ang philosophy at layunin ng nurse ay makaugnay. Ang layunin ng nurse ay isang konkretong aksyon na nagmula sa kanyang philosophy. Purpose that which the nurse wants to accomplish through what she does is the overall goal toward which she is striving, and so is constant. The nurse has reason for being and for doing. It is all the activities direct toward the overall good of the patient. Ang layunin ng nurse ay ang maabot ang kabutihan ng pasyente sa lahat ng ginagawa niya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho at kumakilos na laging nakatuon sa kapakanan ng patient. Halimbawa, kung may patient na masama ang pakiramdam, ang layunin ng nurse ay gamutin siya, alagaan at siguraduhin gagaling at magiging maayos ang kaniyang kalagayan. Number 3, the practice. Overaction directed by the discipline, thought, and feeling towards meeting the patient need for help constitute the practice of clinical nursing. It is goal-directed, deliberately carried out, and patient-centered. Ayon sa theory ni Ernestine, ang practice o gawain ng nursing ay tumutukoy sa mga tiyak na aksyon na ginagawa based sa maayos na pag-iisip at nararamdaman. Ang layunin nito ay matagunan ang pangangailangan ng pasyente para sa tulong. Ang gawain ng nursing ay nakatuon sa layunin, ginagawa ng maayos, at laging inuuna ang pasyente. Halimbawa, kung ang patient ay nahihirapan sa paghinga, ang nurse ay magbibigay ng oxygen at gagawa ng mga paraan para matulungan ang patient. Lahat ng ito ay ginagawa para mapabuti ang kalagayan ng patient based sa mga plano at desisyon ng nakasentro sa kanyang pangangailangan. The practice, knowledge, judgment, and skills are three aspects necessary for effective practice. Next, identification, ministration, and validation are three components of practice directly related to the patient care. Coordination of resources is indirectly related to it. Knowledge encompasses all that has been perceived and grasped by the human mind. Its scope and range are infinite. Knowledge may be factual, speculative, or practical. According to Ernestine, ang kaalaman ay tumutukoy sa lahat ng bagay na iniisip at nauunawaan ng tao. Walang hanggan ang saklaw at lawak ng kaalaman. Ang kaalaman ay maaaring factual, speculated, and practical. Ang factual, mga impormasyon na tiyak at totoo batay sa mga ebidensya o karanasan. Speculative, mga idea o haka-haka na batay sa opinion o prediction pero hindi pa tiyak. Practical, kaalaman na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay batay sa karanasan at aplikasyon ng natutunan. Practice, judgment. The judgment represents the nurse's likeliness to make sound decisions. Sound decisions are based on differentiating fact from assumption and relating them to cause the effect. Decision relating from the exercise of judgment will be sounds or unsounds according to whether or not the nurse has disciplined the function of her emotion and her mind. Practice, judgment. The judgment represents the nurse's likeliness to make sound decisions. Sound decisions are based on differentiating fact from assumption
and relating them to cause the effect. Decision relating from the exercise of judgment will be sounds or unsounds according to whether or not the nurse has disciplined the function of her emotion and her mind. Practice skills. Skills represent the nurse's potentiality for achieving desired result. Skills comprise numerous and varied acts characterized by harmony of movement, expression, and intent, by precision and by adroit use of self. May be classified as two: procedural skills, communication skills. Ayon kay Ernestine, ang kasanayan ng nurse ay kakayahang makamit ang tamang resulta gamit ang maayos na galaw at tamang layunin. May dalawang uri ito. Procedural skills. Ang procedural skills, mga gawain tulad ng pag-inject, pagsusuri at pangangalaga sa patient. Communication skills. Kakayahang makipag-usap ng maayos sa pasyente, pamilya at team. Mahalaga ito para matulungan ang patient na gumaling. Components of practice directly related to patient's care. Identification, ministration, validation. Coordination of resources, reporting, consulting, conferring. Identification. It involves individualization of the patient, his experiences, and recognition of the patient perception of his condition. Activities in identification are directed toward ascertaining number 1, whether the patient has a need; number 2, whether he recognizes that he has a need; number 3, what is interfering with his ability to meet his needs; and number 4, whether the need represents a need for that the patient is unable to meet him. Ang proseso ng identification ay nakatuon sa pagtukoy sa pangangailangan ng pasyente, ang kanyang karanasan, at ang mga pag-unawa sa kung paano niya makikita ang mga kanyang kalagayan. Ang mga aktibidad at identification ay nakatutok sa mga sumusunod. Number 1, kung may pangangailangan ang pasyente. Tinutukoy kung ang pasyente ay may particular na pangangailangan na hindi pa natutugunan. Halimbawa, kung ang pasyente ay may sakit, maaaring may pangangailangan siya ng gamot o paggamot. Number 2, kung nakikilala niya ang kanyang pangangailangan, masusuri kung ang pasyente ay aware sa mga pangangailangan na may pangangailangan siyang ayusin sa kanyang kalagayan. Halimbawa, kung may nararamdaman siyang pananakit, nakikilala ba niyang kailangan niyang magpatingin sa doktor? Ano ang mga hadlang? Number 3, ano ang mga hadlang sa pag-alaga ng kanyang pangangailangan? Tinutukoy kung may mga bagay na humahadlang sa kanya upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Halimbawa, baka ang pasyente ay nahihirapan sa paglakad dahil sa pananakit, kaya nahihirapan siyang pumunta sa klinika. Number 4, kung ang pangangailangan ay nangangailangan ng tulong na hindi niya kayang tugunan mag-isa. Tinutukoy kung ang pasyente ay hindi kayang matugunan ang kanyang pangangailangan ng walang tulong. Halimbawa, kung ang pasyente ay may malubhang kondisyon at hindi kayang gamutin ang sarili, kailangan niyang humingi ng tulong mula sa doktor o mga kaibigan or pamilya. Ministration. It is providing the needed help. It requires the identification of need for help,
the selection of a helping measure appropriate to that need, and the acceptability to the help to the patient. Sa madaling salita, ang ministration ay hindi lamang basta pagtulong, kundi ang pagbibigay ng tamang tulong na angkop sa pangangailangan at nakaaksepta ng pasyente. Validation. It is the evidence that the patient's functional ability was restored as a result of the help given. Ang validation ay ang ebidensya na bumabalik ang kakayahan ng pasyente na gawin ang mga gawain niyang matapos siyang matulungan. Example, kung ang pasyente ay nahihirapan maglakad dati pero ngayon nakakalakad na siya ng maayos matapos ang therapy, ito ang patunay na naging epektibo ang tulong na ibinigay ng nurse. Reporting, the act of presenting information in written or oral form, and is important in keeping others informed not only about the patient's health and social history but also about current condition, reaction, progress, care, and plan of care. Conferring, the act of exchanging and comparing ideas is most often initiated to review the patient response to the care he has so far received and to plan his future care. Consulting, the act of seeking information of or asking advice that may help the nurse broaden her knowledge before decide on a course of action. According kay Earnestine, ang reporting and conferring and consulting ay mahalagang proseso sa komunikasyon para sa epektibong pangangalaga sa patient. Reporting, pagsabi ng information tungkol sa kalagayan ng patient para alam ng buong healthcare team. Halimbawa, ang nurse ay nag-uulat sa doktor tungkol sa pagbabago ng kondisyon ng pasyente. Conferring, pag-usap ng healthcare team para suriin ang tugon ng pasyente at magplano ng susunod na hakbang. Example, ang nurse at doktor ay magpapalitan ng idea tungkol sa epekto ng gamot. Number 3, consulting. Paghahanap ng payo o information mula sa eksperto. Example, ang nurse ay kumukonsulta sa pharmacologist kung may tanong tungkol sa gamot. Ang mga prosesong ito ay nakakatulong para maibigay ang tamang alaga sa pasyente. Number 4 is the art. The application of knowledge and skills to bring about desired result. Art is individualized action. Nursing art is carrying out by the nurse in one-to-one relationship with the patient and constitute the nurse conscious responses to specific and the patient immediate situation. According kay Earnestine, ang arts ang paggamit ng kaalaman at kasanayan para makamit ang gustong resulta. Ang sining ay gawaing nagmula sa sariling paraan o estilo. Ang arts ng pag-aalaga or nursing art ay ginagawa ng nurse sa personal na ugnayan sa patient. Dito, sinasadya ng nurse na tumugon sa mga tiyak na pangangailangan ng patient batay sa kanilang kasalukuyang kalagayan. The art of clinical nursing is direct toward achievement of 4 main goals. Number 1, understanding of the patient and his condition, situation, and needs. Number 2, enhancement of the patient capability. Number 3, improvement of his condition or situation with the framework of medical plan for his care. Prevention of the recurrence of his problem or development of new one which may cause
and disability or distress. Ang sining ng nursing ay ang paggamit ng kaalaman at kasanayan ng nurse upang makamit ang mga nais na resulta para sa mga pasyente. Ang nursing art ay ginagawa ng nurse sa isang personal na ugnayan ng pasyente, kung saan ang nurse ay nagbibigay ng tamang pagtugon batay sa situation ng pasyente. Halimbawa, kung may pasyente na may lagnat, ang nurse ay gumagamit ng kanyang kaalaman at karanasan sa pag-aalaga upang matulungan ang pasyente. Hindi lang siya basta nagbibigay ng gamot, kundi tinitingnan niya ang mga partikular na pangangailangan ng pasyente tulad ng kung paano siya mas komportable, kung anong mga pamamaraan ang makatulong upang mabawasan or bumaba ang lagnat, at kung paano siya maging kalmado. Dito ang nurse ay tumutugon sa mga partikular na sitwasyon at pangangailangan ng pasyente. Arts. Nursing art involved three initial operation. Number 1, stimulus. Number 2, preconception. Number 3, interpretation. The nurse reacts on the basis on thus operation. Her action may be rational, reactional, or deliberated. According to Ernestine, ang stimulus ay ang unang hakbang sa pagtulong kung saan ang asal ng patient ay nagiging dahilan ng pagkilos ng nurse. Halimbawa, kung ang patient ay umiiyak dahil sa sakit, ito ay isang signal para kumilos ang nurse. Ang interpretation, ang kung paano inuunawa ng nurse ang stimulus batay sa kanyang mga inaasahan. Halimbawa, kung tahimik ang patient, maaaring akalain ng nurse na okay lang siya, pero maaaring nahihirapan lang siyang magsalita. Number 3, reactionary. Ang aksyon naman ay ang agarang aksyon na ginagawa ng nurse batay sa nararamdaman niyang emosyon. Halimbawa, kung ang nurse ay nagulat dahil sa agresibong pagkilos ng patient, maaari siyang mag-react agad ng hindi pinag-iisipan ng mabuti. Rational action. It is an overt action taken in response solely or mainly to the doer's immediate perception of another's action, verbal or non-verbal or situational. Ang overact ay isang aksyon na ginagawa ng isang tao bilang sagot sa kanyang agarang pagtingin sa kilos ng iba o sa sitwasyon. Karaniwan sa aksyon na ito ay dulot ng reaksyon na kung anong nangyari o nakikita ng tao sa paligid niya. Halimbawa, kung may nakitang isang tao na may hawak na baso at nahulog ito at nagmamadali kang kunin ang baso para hindi ito mabasag, ang iyong pagtakbo at pagkilos ay isang overact. Ito ay isang aksyon na ginagawa mo bilang tugon sa nakikita mong sitwasyon. Reactionary action. In contrast with rational action is an overt undertaking spontaneously and respond to strong feelings the doer experience when he compares his perception of another behavior or situation with his expectation or hope about the behavior. Reactionary action or kabaliktaran ng makatuwirang kilos, ito ay biglaang aksyon na ginagawa dahil sa matinding emosyon kapag ikinumpara ng tao ang inaasahan niyang sa nakikita niyang kilos o sitwasyon ng iba. Deliberative action ay isang uri ng kilos na may layunin at isinagawa ng may pag-iisip at pag-unawa. Sa madaling salita, ito ay isang aksyon na hindi basta-basta o reaksyon lamang, kundi may pagplano at pagninilay.
Ang taong gumagawa ng deliberative action ay may malinaw na layunin at mauunawaan niya kung paano siya makikipag-ugnayan sa iba, alinman sa pamamagitan ng salita o kilos upang matamo ang layuning ito. Kumpara sa rational action, na ang layunin ay logical o batay sa rason, at sa reactionary action, na isang reaksyon lang sa nangyari. Ang deliberative action ay may malalim na pagsusuri at pagplano. Halimbawa, kung may gusto kang makuha mula sa isang usapan, iniisip mo hindi lamang kung paano mo makukuha ang gusto mo, kundi kung paano rin makakaapekto ang iyong mga salita o kilos sa ibang tao upang matagumpay ang iyong layunin. Number 1, limitation. Ito ang mga gabay para sa nurse kung ano ang tama at mali sa kanilang gawain, tulad ng mga ethical na pamantayan at mga batas na kailangan nilang sundin. Number 2 is support. Ang mga institution tulad ng mga paaralan at mga organization ng mga nurse ay nagbibigay ng tulong at pagkakataon para sa pag-unlad at tamang pagsasanay. Number 3 is pananaliksik. Sa theory ni Ernestine, tumutukoy sa patuloy na pag-aaral at pagsusuri upang mapabuti ang kalidad ng pangangalaga. Ito ang nagbibigay ng mga ebidensya na ginagamit ng mga nurse sa paggawa ng mga tamang desisyon at pagpapabuti ng mga pamamaraan sa pag-aalaga ng patient.